Okay, good morning, highly favored one. Yes, we are truly highly favored and greatly blessed by Jesus. And because of His finished work on the cross, everything is available for us 100%, no? At ito po ay talaga po namang nararanasan natin bawat araw. Hindi niya tayo pinababayaan at hindi pababayaan kailanman. Because of Jesus, mabubuhay tayo ng mahaba. Hindi tayo mamamatay agad. Proprotektahan niya tayo. And because of the finished work of Christ, I believe mararapture po tayo, no? At na hindi nadadanas ng kamatayan, no? Just trust His goodness for everything. Hallelujah. So umaga pong ito, I would like to tackle something very important regarding prophecy. Okay, wag po sana nating kalilimutan na ang mga nakikita po natin sa TV, kung uso pa nga po ba ang TV, uso pa po ba yung TV, yung news, okay, ganito na lang, yung mga nakikita natin sa social media, kasi mostly ng mga tao ngayon nasa social media na, yung mga news regarding sa Middle East war, especially po sa Iran, yung mga hindi mananampalataya, they saw that as something, as an ordinary news coming from CNN, coming from ano to? Yung BBC, mga ganyan. Pero sa atin, we saw it's something, something more than that. Something more apocalyptical, yan, mga ganyan. Something more revealing coming from the Word of God. Ito po ang tinatawag na propesya o prophecy. Okay? So, alam naman po natin, ang mga pangyayari pong yan ay talaga po namang nakatakda na pong maganap at mangyayari po. Dahil ito po ay talaga po namang napatunayan po natin ever since 1948 nang maging nation muli ang Israel, ang clock ng Panginoon o ang kanyang orasan sa Israel, or should I say sa end times, ay nag-umpisa na po. Okay? Dahil alam po ba ninyo, bago mag 1948, isa sa pinaka-imposible during that time, pare-pareho pa tayong wala noon, mga lolo't lola natin yata baka wala pa rin pero alam ninyo, during that 1948, before that 1948 era, no? Parang isa sa pinakamahirap na i-fathom ay yung maging nation muli ang isang bansang nagkawatak-watak, di ba? Pero isipin ninyo, bakit nga po ba nagkawatak-watak sila? Bakit nga po ba inabot nila, especially yung AD 70 destruction na yan? Okay, alam naman natin, naputol po yung timeline, okay? What they call this, yung orasan sa kanila dahil nireject nila ang kanilang Jewish Messiah. They rejected their very own Jewish Messiah, and that is Jesus, no? Nireject po nila siya, at nung nireject nila ang Panginoong Hesukristo, pinaling ng Diyos ang kanyang paningin sa mga Gentiles, which is majority of the world. Alam naman natin. Kaya ngayon, sa panahon po natin ngayon, no? Ay marami pa rin mga Hudyo ang hindi naniniwala sa Panginoon. Pero ang sabi po ng aklat ng Romans, sabi niya, may takdang panahon din at tatanggap din po sila sa Panginoon. At ang katuparan po niyan ay inihula na po sa Sekaraya, nung mag-second coming ang Panginoon sa Mount of Olives. Okay? So, yan po ang mga mangyayari, no? So, ang prophecy po talaga ay makikita po natin. Ito po kung napansin niyo po, ang mga propesiya po sa Bible ay talaga nakapatungkol lahat kay Kristo, kay Jesus. Siya talaga rin ang source, no? Kaya makikita po natin diyan na lahat ng mga nangyayari ngayon na yan ay talaga pong ang Panginoong Hesukristo po ang may kontrolado po niya. Kaya tayo po ay hindi dapat matakot sa mga nangyayari, hindi po tayo dapat matakot sa kung ano man ang mga parang seemingly na maaaring maging future ng mundo. Sapagkat katatakutan mo bang nakatakda? Katatakutan mo bang isang bagay na alam mong mangyayari na? Hindi po ba? So, ganyan din po yan, no? Ang kabutihan ng Panginoon parang sa ating mga believers, Romans 8:28, di ba? Protected po tayo lagi. Marami tayong mga verses na mapangahawakan sa atin at hindi niya tayo pababayaan. At bago po dumating ang araw ng tribulation ay irarapture na po tayo. Mararapture na po tayo. Okay? Yun po ang mangyayari yan. Dahil
Talagang yung pre-trib rapture, nagpapakita po yan ng kabutihan ng Panginoon sa atin. Nagpapakita po yan ng kanyang katapatan po sa atin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay matapat. Lalo na sa kanyang mga anak. Okay? Kaya sa ngayon, kung tutuusin po talaga po mga kaibigan ko, sa ngayon po, sobra na po yung escalation at alam niyo po yung mga sinabi ni Donald Trump kahapon ay parang dahil itong Iran, isinara na naman yung Hormuz, di ba? Yung Strait of Hormuz. At ayan na naman po, no? At yes, ayan naman po ang balita kahapon. Kung talagang hindi ka grounded sa word ng Panginoon, paano ba magiging grounded naman ng isang hindi mananampalataya? Siyempre hindi po nila alam yan, hindi po ba? Sila po talaga yung they have all the rights para matakot. Pero para po sa ating mga believers, I really don't think so na sa atin po ang pagkatakot. Dahil sa atin po, alam natin, confident tayo. Since nakasulat na po yan, alam na ni Lord ang gagawin niya sa atin, mga believers po, no? So, while nag-e-escalate lalo, no? Talagang nakita po natin yung escalation ng mga pangyayari sa Iran ay parang masasabi nating sobra-sobra na hindi pa naranasan dati pa. Tandaan ninyo, dati na may gulo ang Iran at saka ang ibang bansa. Pero yung umabot, yung escalation niya ng ganito, I really don't think so. Tapos, nandyan pa, idagdag mo pa yung kay Pope Leo. Si Pope Leo po, pumunta yata sa Algeria. Ayun yung sasabihin ko kahapon. And then, parang, siyempre, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Pero ang paniwala nila, para daw magkasundo ang lahat ng religion daw papag-isahin. Ano ang tawag mo doon? Di one world religion. Bakit sila magwa one world religion? Para magkaroon ng peace. Ano ang sabi ng Bible? Pag sinasabi nilang peace and safety, then sudden destruction will come. So, that's it. Talagang, tapos yung sa Strait of Hormuz ngayon, nandyan na po. Nangyayari na po yan. At sabay-sabay pa. Kaya ako naniniwala po ako, hindi ko man sasabihin na 100%, para may pagkakahalin tulad na po ito doon sa Gog and Magog. Hindi ba pinag-aralan natin kahapon? Napanood niyo ba yung vlog? Sana panoorin niyo po yun kasi napakarami niyo pong matututunan doon with some supporting verses yon. Ayun, at gusto ko pong sabihin po sa inyo na hindi ako nagsasabi, hey, yan na po yung Gog at Magog. Alam niyo po ba, way back the 1990s or early 2000s, may nangangaral na rin po, hey, Gog and Magog na. Kanya. Ano nangyari? Nabot pa rin 2026. Kaya mahirap Mahirap yung ganyan na magsasalita ka without knowing the context of what you are saying, dahil pag hindi talaga, ang labas mo kahiya-hiya ka, di ba? Pero itong isang ito, maging safe po tayo dito kasi nakakasabay nito yung para nandiyan na po yung Abraham Accords. Hindi ko lang po alam yung red heifer kung yes, di ba? Pero sa tingin ko po, one of these days, malapit na rin po yan, no? Baka hinahanda na rin po yan, no? Pero ganun pa man, sa atin po talaga ay alam natin, tayo po ay protected, tayo po ay pinagpala, no? At hindi tayo dapat matakot. Yung kinakatakutan ng mundo, hindi natin dapat katakutan sapagkat nakakahiya naman po sa Panginoong Hesus, no? Meron tayong Diyos na nagpro-protect lagi sa atin. Meron tayong Diyos, ang pangalan niya Jesus, na nagmamahal lagi po sa atin, no? So, yan po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. So, sa panahon po natin ngayon, we're just waiting for the rapture to happen. At syempre, alam naman natin mangyayari po ang rapture before the 7 years of tribulation. May mga ibang views pero ang lakas talaga ng katotohanan ng pre-trib po talaga, no? Pre-trib, no? Pero wag tayong maging dogmatic diyan, ha? Igalang din natin yung ibang views, no? Ganun pa man. Wag tayong nag-aaway. Ang mga Kristiyano hindi dapat kinakikitaan ng ugaling palaaway o paladebate, no? Dapat lahat tayo nagmamahalan, nagkakaisa po tayo
sa pag-share ng good news, lalo na po ngayon nalalapit na talaga ang takdang panahon para mag-rapture. Thank you po and share Daily Good Vibes channel. God bless. Thank you.